Showbiz Fanatics, TBJ, pinaboran ng tadhana while halos siblings dinurog ng Supreme Court. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magsimula sa ating mga updates, let me just shout out natin ang lahat ng mga legit lover cards po natin, at lahat ng mga legit viewers po natin. Maraming salamat for always keep watching and trusting this channel. Isang nakakabiglang balita nga na kung saan dinurog ng Supreme Court si Mr. Romeo John Haloshos, na kung saan naglabas sila ng ilan sa mga statement patungkol po dun sa pagkaka-deny or pagkaka-invalidate sa proclamation po ni Mr. Romeo Haloshos Jr. as Zamboanga del Norte representative. Kahapon po lumabas tong balita na to. The Supreme Court has invalidated the proclamation of Romeo Haloshos Jr. as the representative of Zamboanga del Norte's 1st District more than a year after he was declared the winning candidate. Ibig sabihin, umpisa pa lang meron na talagang mga hindi kagandahang mga ginagawa talaga eh. According sa isang statement po na Wednesday, the High Court declared Roberto Uy Jr. as Zamboanga del Norte 1st District Representative, reversing the Commission on Election order to proclaim Haloshos the winner in 2022. While the Supreme Court issued 2022 as a status quo ante order preventing Haloshos from assuming office in Congress. Ibig sabihin, dinisqualify po ng Supreme Court itong si Mr. Romeo Haloshos Jr. bilang Zamboanga del Norte representative. This was after we protested the election result from following the COMELEC decision to disqualify Nuwasen's candidate Federico Haloshos, whose number of votes were added to Romeo Federico is not related to Romeo. However, COMELEC green-lighted Haloshos in taking the House seat after it decided to approve Haloshos as the winning candidate after Federico was declared as a Nuwasen's candidate. The bump up Haloshos' total number of votes 74,533, beating Uy by more than 4,000 votes. So, ibig sabihin, dun po sa panahon na kung saan merong halalan, meron na po silang nakikitang loopholes, meron na mga dayaan na nagaganap. The court also found irregular that the COMELEC chairperson intervened in the proclamation by calling directly the PBOC chairperson to confirm the authenticity of the suspension order. The statement read, "The court also found irregular that the COMELEC chairperson intervened in the proclamation by calling directly. The court further ruled the COMELEC power to suspend the proclamation of winning candidate. It is not available in proceeding to declare one Nuwasen's candidate. Thus, the COMELEC gravely abused in discretion when it suspended Uy proclamation in SPA number 21-224DC, a proceeding where Uy is not party and was thus denied the opportunity to be heard." So, ibig sabihin po, ito pong si Uy, hinabla niya po, kumbaga lumapit po siya sa Supreme Court, dun po sa COMELEC, para po ipatunayan na talagang siya ang nanalo doon po sa tinatawag na botohan. Ibig sabihin, parang sinasabi nitong Uy na nagtataka siya, bakit daw biglang mas mataas ang boto nitong si Mr. Haloshos. Ibig sabihin, dun pa lang, parang ito, POV ko lang, parang may daya ang nagaganap. Kaya naman, nung nagkaroon po ng tinatawag na investigation, napatunayan talaga na meron ngang in-invalidate po itong si Mr. Haloshos, Romeo Haloshos, or John Haloshos patungkol dito sa issue na ito. Kaya naman talagang dinurog po sila kahapon. Si Mr. Romeo Haloshos Jr. ay dinurog ng Supreme Court dahil nakakahiya po to sa part nila, lalo na ngayon napakainit po nila sa social media. Napakarami pong galit sa kanila ngayon dahil po sa ginawa nila sa EAT. So mas lalong nagalit ang tao sa kanila. Kaya sinasabi ng marami na ito na raw ang karma ng EAT dahil sa mga pagsisinungaling nila doon po sa
mga ginagawa nila sa TVJ. Pero on the other side, nag-celebrate naman ang isang bossing. Dahil kahapon ipinost po dito po sa social media, doon po sa official Facebook page po ng EAT, ang kanilang celebration kung paano po nagkaroon ng gender reveal. Ayun, gender reveal po ni Miss Pauline Luna na Pauline Luna Soto po sila ng official video kung paano po naganap yung kanilang gender reveal. Sabi niya, "Hey kuya, it's a girl. Haha, text sa akin ni Pauline Luna Soto ngayong Martes ng umaga." Sabi niya, August 8, 2023. Late na raw ng gabi matapos ang gender reveal party na ginanap sa kanilang tahanan noong Lunes ng gabi, August 7. Sina Danica Pingris at Joy Soto ang nag-organize ng gender reveal party na ngayon lang na-experience si Pauline. Sobrang saya, ngayon lang ako nakakakita ng gender reveal na ganito, dagdag niyang text. Ang simple lang daw kasi ng pa-gender reveal nila noon kay Talita na kung saan ginawa ng Dover Cats ng dating Eat Bulaga sa studio. Super simple lang. Sa AB yun, kumapap lang kami ng cake, text pa ni Pauline. Pero ang saya raw ng buong pamilya sa party na yon na very intimate. Ginawa lang daw nila yon para kay Tali na pinaka-excited sa lahat. Kaya naman pati po si Bossing sobrang happy dito po sa news na ito. Sabi niya nga ang gusto kasi ni Tali ay baby sister, kaya nag-effort sina Danica at Joy na buuin itong gender reveal party para lalong katutuwa ni Talita. Ang cute talagang yung mga kapatid pa talaga ni Tali na sila Danica ang talagang gumawa po ng paraan para lang po pagbigyan yung kagustuhan po ni Tali na magkaroon ng ganitong klase ng party. Pero kung sobrang saya ni Tali, lalo naman ng ama na hindi raw napigilan ni Vic Soto na maging emosyonal. Super saya syempre si Vic umiiyak, dagdag ni text, dagdag pa ni Pauline. Hindi lang daw nakapagkuha si Pauline ng pictures at video sa phone niya, may inassign daw silang official photographer na kumukuha ng lahat ng tagpo sa naturang party. Nangako siyang magbibigay ng ilang pictures at video para sa PEP. Sabi nga, congratulations to newly. Congratulations kina Bossing Vic at dagdag na miyembro ng kanilang pamilya. So, masaya tayo para kina Vic, Pauline at Tali with this new girl. Lalong titibay ang bigkis ng pagmamahala ng kanilang pamilya. Cheers to that. Ayan. So, kasabay ng bad news na karma na inabot po ng halos-hos, ito naman po yung napakagandang balita na in-announce po on national television, tapos po nagkaroon sila ng baby gender reveal sa kanilang Facebook page. Kaya naman congratulations, all the blessings is now coming through this family. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe for more updates. Thank you for watching.